Paano mo nasabi, paggising mo, nahalay ka na, may ginawa na sa'yo? May naramdaman ka bang kakaiba? Nasaktan ba ang ari mo? Sorry po, kalabisan na po itong sasabihin ko at itatanong. Sa behind mo, meron din bang naramdaman kang sakit o hapdi ng dahil sa sexual? I would just say masakit. Both. Doon ko napatunayan na may ginawa sa akin. Gerald, balikan natin uli ang nakaraan. Ano nga ba yung kwento? Bakit nagkaroon ng kaso? Nagkaroon po ako ng sexually abuse sa akin from the network at that time. It was year 2005. Napaka-unfortunate po nung nangyari kasi ako po ay minor de edad, simula pa lamang sa industriya. Wala po akong alam sa mga ganyang bagay. For a few years ay nanahimik po ako kasi dahil sa takot, more of takot talaga eh. Yun yung stigma, idudulot nito sa society dahil nung panahon po na yun talagang medyo hindi pa po ganun ka open-minded ang mga tao when it comes to this. Siyempre ako po ay nag-uumpisa pa lang din po nung time na yun. Parang kung ilalabas namin, parang masisira po agad yung career ko. Na nag-uumpisa pa lang ako, I was only a contestant. Nanahimik, trauma. Ito ang mga naramdaman ni Gerald Santos na mga panahong binabaybay niya ang kanyang karir patungo sa showbiz sa kaitay-taasan. Pero may humadlang. Ang hadlang na ito, tukuyin natin, diretsahin natin si Mr. Danny Tan. Yes. Nagkaroon ba kayo ng pagkakataong mag-usap? Hindi na kami nagkaroon ng pagkakataong makapag-usap. Nung ito ay dinulog ko sa network, nung 2010, mula nun, hindi na kami nagkausap. Saan nangyari? Paano nangyari? At ano ang sitwasyon? Ako po noon ay finalist pa lang. And actually, hindi kami allowed nun magkaroon ng event ng kami lang, na walang companion. But somehow, he managed to organize an event para maimbita niya ako lang mag-isa. Ito po ay event sa Iloilo. Nung nangyari po ito noong December 2005. Nagtataka rin po ako kasi even yung production nun, kung bakit ako napayagan. Kasi nasa rules nila yun talaga na bawal lumabas ang isang contestant ng outside dun sa show. Ako naman and yung parents ko, nire-respeto siya because he's one of the judges. Mataas yung tingin namin sa kanya. Napapayag niya po yung aking parents na sumama sa kanya. Kasi yung event sa Iloilo, so magpa-flight. Ang ni-request niya nun ay dun ako sa kanyang bahay sa Commonwealth matulog para daw hindi na ma-hassle pa kinabukasan pupuntang airport para kasama na ako. Pero ang masakit kasi sa akin doon, Tita Morley, dahil he looked into the eyes of my parents, pinagpaalam niya pa ako na siya raw ang bahala sa akin, hindi raw ako pababayaan. And syempre yung parents ko noon, ako noon, first time kong I would be away from my family, from my parents. Dahil nga 15 years old lang ako. Kabadong-kabado talaga sila. Marami silang agam-agam, pangamba, dahil napakabata ko. And usually talaga, dapat pag minor, may kasama talagang kumpanya. Pero ayun, binigay niya yung assurance sa parents ko, siya nga raw ang bahala sa akin. And then, ayun na, nung gabi na yun, papunta pa lang sa bahay niya sa Commonwealth, ay may mga sexual innuendos na siya sa akin na inappropriate talaga. Sabi ko, bakit ganito? Pero hindi pa siya ganito ka-clear sa akin noon kasi syempre bata pa ako noon. Pero ngayon looking back, parang sa akin, bakit ganito? Tapos sinahawakan niya yung hita ko, may mga advances na siya sa akin. And then nung dumating kami sa bahay niya, tinuro niya sa akin kung saan ako matutulog. Oh, dyan ka, dyan din ako, sabi niya. Doon din daw siya. Ako noon, medyo napaisip na ako bakit? Ba't kami magkasama? Tapos yung bed pa, parang halos single bed lang siya. Binaba ko yung gamit ko dun sa kwarto, and then nung parang mag-freshen up na ako, nagulat ako, yung ginawa niya. Nagsalang siya ng porno dun sa kwarto. Sabi ko, sir, ano po yan? Sabi niya, pampagana daw. Dun pa lang napaisip na ako na parang na-set up ako. Tapos ano lang ako, parang takot na ako nun. Grabe, nanginginig na ako nun sa takot. Tapos parang kinulong niya pa ako dun sa kwarto. Sinara niya na yung pinto. Ako, ang ginawa ko lang nun, nahiga ako, nagtalokbong ako ng kumot. I was just like praying. Ang pinagtataka ko nun, yung cellphone ko nun is yung 3210. Hindi ako nakahingi ng saklolo. Instead, ang minessage ko nun sa family ko ay mama at papa ko sa kakuya ko. Nagsabi lang ako sa kanila, mahal na mahal ko sila. Yun lang yung nasabi ko. Parang it's weird. But, you know, maybe because of my age, of my immaturity, kaya hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob ng moment na yon na magsumbong. And then, pumasok siya sa kwarto. And then sabi niya, ima-massage niya daw ako dahil baka raw pagod ako. Sabi ko, wag na po, hindi po. Tapos, pinilit niya pa rin. Minamassage niya ako habang nakatalokbong ako ng kumot. Tapos sabi niya, dito ka na, umupo ka na para mas mamassage ka na maayos. Parang pa-force pa yung paghila niya sa akin. So, minamassage niya ako habang Nung pababa na sa private part, yung kamay niya, pumiglas na talaga ako, nanlaban talaga ako. Sabi ko, wag po, hindi po. Yun na, talaga sobrang nag-breakdown na ako, iyak ako ng iyak.
Tapos dumaan naman yung gabi ng kahit hindi ako masyado nakatulog, tahimik naman, wala naman na siyang ginawa nung gabi na yon. Ito na, nung papunta na namin ng Iloilo, nung nag-flight na kami, naidaos naman namin ng maayos yung event. Basta ako nasa isip ko lang noon, basta matapos na lang to, magawa ko, and then makauwi ako, okay na. After the event, kumain kami, nag-dinner kami. Kasi sabi niya, baka gutom ka para hindi ka magugutom before ka matulog. Na doon kami sa restaurant, may tinawagan siyang isang tao, friend niya from Iloilo. Then nag-chit-chat sila doon, chit-chat. Ako, nakaupo doon, katabi niya. Nagtaka ako nung order siya ng juice for me. Sabi niya, uminom ka ng juice. Masarap tong juice na to. Ininom ko na. Hanggang naubos ko yung juice. Tapos tinanong niya ako, masarap yung juice? Hindi ko po, masarap po. After a few minutes, dito ko na naramdaman na Tita Morley, nahihilo ako. Parang nanlalambot yung katawan ko, hinang-hina ako. To the point na halos mapahiga na ako dun sa inupuan namin, nakatabi siya. Nung ganun na yun nangyari, nung parang napapahiga na ako, sinabi niya dun sa kasama niya, sasamahan ko lang siya, hatid ko lang siya sa room. We can wrap this up. Siguro parang gusto niya rin palabasin nun na parang may sarili akong kwarto. Pero ang totoo nun, nasa isang kwarto kami. Magkasama kami sa isang kwarto. Ayun na, din nagpaalaman sila. Umakit kami ng hotel room. Pero ako parang lanta na yung pakiramdam ko. Para akong gulay. So pagdating sa kwarto, paglapag sa akin dun sa bed, halos hindi na ako makakilos talaga. Talaga ako, parang helpless, wala. Tapos antok na antok ko, pinipilit ko labanan yung antok ko. Tapos sabi niya, huwag kang matulog ng ganyan. Kasi nakapang-event pa ako. Tulungan na kitang hubarin yung damit mo. Hindi ako pumapayag. Sabi ko, hindi po, wag na po, ganito na lang ako matutulog. Hanggang to the point na pinipilit niyang hubarin yung pants ko. Hanggang nag-blackout ako. Yung pagising ko after, Tita Morley, doon ko nakita talaga na I was abused. Isang batang tila isang sisil na tinangay ng tigre, natakot, nangamba. Hindi alam ang gagawin sa isang pagkakataon na wala ng malay. Sakit na naramdaman, hindi lang ng physical na katawan, kung hindi ng isipan. Ilang taon na rin ang nagdaan. Pero hanggang ngayon, ang sakit ay hindi lang sa kalamnan, kung hindi sa kaisipan. Gerald, nung gawin sa'yo na ang likod mo, pati na ang harap mo ay pakialaman, ano ang reaksyon mo matapos mong matuklasan na ikaw ay inabuso? Tulala lang ako, Tita Morley. Hindi ako makapaniwala na may ganong nangyari sa akin. Speechless ako, takot na takot, kabadong-kabado, pinagpapawisan ako ng malamig, and in denial at the same time. Ng mga panahon na yan, malaki pa yung stigma sa mga kalalakihan. Kung ilalabas ko yan, nung time na yan, parang I will be judged, i-victim blame ako, kukutsain ako. Ang daming pumapasok sa isip ko noon na kaya nangyari talagang I chose to be silent, nanahimik ako. Nanahimik sa kabila ng sakit na kanyang naramdaman. Tanong, hindi ka ba nagsumbong sa mga magulang mo? Ano reaksyon ng parents mo? Nagsumbong ako sa kanila nung pag-uwi. Ayun na, galit na galit sila. Ang mama ko umiiyak, pero ang pinakamatinding na apektuhan ay yung lolo ko talaga. Yung lolo ko, sobrang galit na galit siya. To the point na talagang gusto niya sugurin na itong si Danny Tan. But tulad nga na sinabi ko, Tita Morley, contestant pa lang ako noon. Parang we were so naive. Wala kaming alam sa gagawin. Ano bang tamang proseso? Sino ba dapat namin pagsabihan? Kung anong nangyari sa akin? Kaya natulala lang kami, napaiyak na lang kami na bakit kailangan mangyari sa akin yun. Nandun yung takot, nandun yung trauma dahil talagang napalabas itong tao na to na na very powerful and influential siya at that time. So kami, meron talagang na-instill sa aming fear. Tapos, ayun nga, was only starting sa career ko. Paano na yung pangarap ko sa pamilya ko? Since then, naging breadwinner na ako ng family ko. So iniisip ko yung kinabukasan ko, ng pamilya ko, na yung pangarap ko sa kanilang maginhawang buhay. Yun yung mga pumasok sa isip ko na masisira lahat yun kung magsasalita ako. Ganun yung nangyari po talaga. Bit-bit ang galit, dala ang sama ng loob. Pero ang lahat, kinaya ng dahil sa pamilya. Breadwinner, inisip ang pangarap ng kanyang pamilya, pero isinakripisyo ang sariling kalagayan. Bakit mo ginawa to? Yun talaga, Tita Morley, yung aking pamilya. So busy, making a living. Kailangan kong kumayod para sa pamilya ko. Kung ako magpapakita ako ng kahinaan, panghihinaan din sila ng loob, na alam kong ako yung inaasahan nila, lalo na ng mga maliliit ko pang kapatid, time na yon. Kuya ko, pinag-aaral ko rin nun. Marami po talagang nakapasan sa aking balikat. At kung ako po ay panghihinaan ng loob, papakita ng kahinaan sa kanila, babagsak po ang moral at yung aming pamilya. Kaya sinet aside ko yung aking nararamdaman. Kailangan kong maging strong para yung pangarap ko sa aking pamilya matupad ko. Napagsamantalahan, nabastos, dinala sa kamunduhan. Sa edad na 15 years old na dapat sana ang isang bata ay nag-aaral pa lamang at wala pang alam sa mga sex, namulat ka sa kamunduhan, Gerald.
Sa sandaling mga ito, ano ang nararamdaman mo kung ikaw ay babalik o titingin sa likuran mo? May takot ka bang nararamdaman? Meron pa ring takot, of course, pero hindi na siya katulad nung dati. I'm really thankful na, it made me a strong person. Yung aking mindset ay naiba na. I know na mas open-minded na ang mga tao ngayon. I know may mga nagmamahal sa akin, may mga sumusuporta sa akin sa laban na ito. Yung takot, natatakpan na yon ng aking pananampalataya din sa Diyos. Kung sa mga sandaling ito, lalapatan ng musika, yung mga kuwento sa likod ng pang-aabuso, Gerald, isa kang mahusay na mga awit. Anong kanta ang sa palagay mo ang aakma ng mga panahong ikaw ay naguguluhan, natatakot, nangangamba sa isang danitan? I made it through the rain. I kept my life protected. I made it through the rain. I kept my point of view. I made it through the rain. Napakahusay na awitin. Pero may kurot, may sakit, may hapdi. Ilang taon na nangyari ang pang-aabuso, nanahimik, isinantabi, natakot. Pero sa batas natin, ang isang kaso, kailangan lamang tumagal. Sorry po hindi po ako mambabatas, pero sa pagkakaalam ko lang po ito, ng 20 years. At ang kaso na ito, nag-ugat pa nung siya ay 15 years old. Ilang taon ka na ngayon? I'm 34. 34. So, ibig sabihin, 20 na. Yes. Ngayong December. Paano ito? Paano ito? Kasi maglalapse na. Maglalapse na yung kaso dahil 20 years na. Ano na nangyayari sa kaso? May mga circumstances na nangyari na hindi namin